Okay, Bitcoin next entry. Okay? So, ito yung sinasabi ko kahapon, di ba? Ayokong mag-trade. No? So, pero ngayon, ganda ng ating profit, no? Nasa 327 na yung hawak natin ngayon. So far, kung mapapansin natin, gumawa tayo dito sa ilalim na to. Di ba? Naalala nyo to? So, biglang lumipad dyan. So, take profit na tayo. So, ngayon, ang ginagawa natin ngayon, naghahanap tayo ng panibagong papasukan. Okay. So, ngayon, may nakita lang ako, pero syempre, hindi to financial advice, mga kapatid, ha? Para at least kahit papaano, walang sisihan. Okay. So, for me, nakikita ko tong area na to sa dulo. No? Yan. So, possible, si 12.3. Diyan ako papasok ngayon, no? So, saan ako papasok again? Kay 12.3. So, hindi financial advice, ha, mga kapatid. Kasi, again, trade ko lang to, ha? So, dito ako papasok kay 12.3. And then, cut loss ko, mga kapatid, ay possible 4 hours time frame. 109.5. So, sa 109.5 tayo. And then, syempre, we'll see kung kayang abutin ng 116. We'll see lang, ha. Pero tulad ng sinasabi ko, pwede tayo mag-TP ng 20% lang if mag-bounce dyan sa area na yan, mga idol. Okay? Gawa tayo. 12,000. 1112. 300. Okay. So, 1112, 300. So, ang cut loss natin. Kung naka times 25 naman kayo, times ano lang. So, basta kung naka times 25 kayo, so, mahaba na to. Itong 108. Actually, dito nga dapat yan. 108.5 talaga ako dapat. Yan, dito. Yan. Dito sana ako sa 108.5. No? Pero pwede ko naman yung 108.5 yan. Pwede ko siya 108.5. Tapos, magdi-DCA ako dito sa area na to. So, DCA. DCA. Tapos, I think dito, DCA. Then, DCA sa area na yan. Okay. Then, possible. Sana maganda ang mangyari sa trade ko tonight. Kung sakaling makuha yan, mga idol, no? So, tinignan natin, no? So, mga siya ng 114,800 to hanggang 109. So, kung titingnan natin, 109 hanggang 114 ng inangat. Dito ako mag-entry sa 112,300. Then, DCA ako dito. Then, DCA ako. Kunyari, for example, dito, entry ko. For example lang to, mga kapatid. Kunyari, kung meron kang 50 USD. Dito, 10 USD. So, pag umangat yan, ganoon talaga. Tapos, next. Pag bumaba dito sa area na to, pag bumaba dyan, sa area na yan, another 10 USD. Okay. Another, pag bumaba dito sa area na to, doon ako magpapasok ng 30 USD. Yan. Okay. Bang. Kung 50 USD ang gagamitin nyo. And then, cut loss ako dito sa area na to. Okay? So, yun lang. Yun lang yung ating TA dito sa BTC. And then, sa mga nagtatanong sa Pi Network, mga idol, no? Again, Pi Network kasi, kung titingnan natin, meron nag-comment sa YT ko. Tinatanong niya kung aangat pa ba ang presyo ng Pi Network. No? For me kasi, ang tagal ko nang naging topic to kahit sa Facebook natin, no? Ang kita nyo, lalaki pa nga ng views doon. 600K, 400K, 100K. Diba yung mga views natin before? Yung nakikipag-debate tayo sa Pi Network. So again, sinabi naman natin yan na for me, ang sama ng kutob ko dyan eh.
'Di ba? So, panoorin niyo na lang yung video natin diyan. Kasi una, bakit bumagsak yung value? Kasi una, syempre, wala akong tiwala dun sa founder na Chinese eh. At maraming may hold ng Pi Networks, Chinese din, di ba? Malay ba natin, nagbentahan niya kaya biglang nagka-leche-leche, di ba? So, titignan niyo from 3 USDT, di ba? Biglang bumagsak ngayon, halos 85%, di ba? Again, sinabi natin yan. Tapos ngayon, kung makapansin naman natin, yung exchange niya na pinasukan is wala pa, halos konti pa lang, di ba? So wala pa sa Binance, wala pa din sa ibang exchange, 'di ba? Yung adoption wala pa, konti pa lang talaga ang adoption. Pero kung titingnan natin, 85% na ang binaba niya. Kung ngayon kayo bibili, magandang opportunity 'yon, 'di ba? Kasi bumagsak ng 85%. Pero kayo yan nasa inyo. Ako kasi hindi ako bibili talaga ng Pi Network, 'di ba? Tapos kung mapapansin nyo, kung bumili ka ng 3 USDT, yun, masakit yun. Masakit talaga yun. Kasi totally, wala pa talaga eh. Wala pang, hindi mo alam kung para saan pa to. Diba? Inihintay nila yung, alam niyo na, no? Kung saan daw bibili pag gamit na yung Pi Network. Diba? Ang hirap eh. Ang hirap pa magtiwala sa isang coin na totally, hindi mo alam yung graph eh. Tingnan niyo yung graph, napakagulo ng graph. Diba? Tingnan mo. Ayun o. Napakagulo ng graph. Tingnan mo naman yung graph na yan. Di ba? Tingnan. Hindi mo alam yung graph eh. Ito pa yung naging TA natin dyan. Oh. Tingnan nyo yung naging TA ko dyan. Tingnan nyo yung TA kong yan. Yan. Sipin nyo, babagsak yan. Sabi ko nun. Babagsak hanggang sa bumagsak ng tuluyan mga idol. And then, nung biglang lumipad, nag-TA ulit tayo na babagsak. O, bumagsak. Hanggang ngayon, eto na. Tinigil ko na nga lang, mga kapatid. Yo. Tingnan nyo ano yung graph meron to. Di nga natin maintindihan eh. Oh? Di ba? Di mo na maintindihan. No? O, 4 hours time frame. Ang gulo. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, ano pa siya. So, for me, hindi siya kasama sa top 5 token ko for sa bear market. Yes, kung lilipad to, lilipad. Maraming token na pwedeng lumipad. No, kaya hindi ako mag-aaksaya ng oras for this coin. No, alam natin na possible biglang lilipad no para i-rally lang ng konti. Kaya lang, minsan after mag-rally, biglang bumabagsak na kagad. 'Di ba? So, ayun, yun lang yung ano ko doon para sa akin. Adoption, syempre. So, konti pa. Tapos sa platform, napaka-konti pa ng mga exchange na pinasukan ni Pi Network. No, masyado pang demanding dati, 'di ba? Masyado pang demanding. And then kung mapapansin natin, for me, napakadaming may hold ng Chinese. Di natin alam kung nagbentahan na sila. No? And then, ano pa bang pwede kong sabihin dito? 85% na binagsak. No? So, tingin nyo ba magtitiwala pa kayo dito? Lalo na yung maraming bumili. No? Kawawa dito yung walang alam. No? Yung walang alam na talagang totally hinikayat bumili. Okay sana kung nagpa-farm ka lang, okay lang yan. No, pero kung ikaw yung isang taong naghikayat bumili diyan, wala na. No, kumbaga nakakahiya, no? Kumbaga sabi ko nga mahiya ka dun sa mga taong hinikayat mong bumili niyan. Kung isipin mo, $3 magkano yun ngayon? Sa 180, 170. Yan o, 15 na lang. Di ba? Yun lang, mga idol at saludo sa inyo lahat.